Simulan na ho natin ang ating programa with for today's talk. Nagsalita na ang ina ni Rian Ramos tungkol sa eskandalong kinakaharap nito ngayon. Noong January 28, nagtungo sa NBI si alias Totoy, ang driver ni Rian, para ireklamo ito sa pananakit, torture at illegal detention. Kasama sa mga nireklamo sina Michelle D., ang beauty queen na si Samantha Panlilio at 2 bodyguards. Sa pahayag ni Clara Ramos sa Facebook kanina, tinawag niyang lying thief si Totoy. Kwinestyon niya ang pagtulong kay Totoy ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Ayon kay Clara, I quote, "It has helped fuel this social media frenzy, leaving the ones stolen from and betrayed to be victimized even more by depraved imaginations, with stories morphing like cancer," end of quote. Dagdag niya, brutal ang mga pambabas na inabot ni Rian at tinawag niyang sick ang sinumang nasa likod ng mga paratang sa kanyang anak. Nanindigan naman ang VACC sa kanilang desisyon na tulungan ang driver ni Rian, lalo na't laban umano ito sa pagitan ni David and Goliath. Sa aming panayam kay VACC President Boy Evangelista, kanina, sinabi niyang naiintindihan niya ang sentimiento ni Clara at maging ni Melanie Marquez bilang isa ring ama. Pero nanindigan si Boy na tungkulin ng VACC na tulungan at depensahan ang mga biktimang kagaya ni Totoy na wala raw kakayanan na kumuha ng abogado. Personal umano niyang krinos-examine ang ng 2 oras si Totoy bago sila nagdesisyon na i-assist ito sa NBI. Ang VACC ay isang non-profit, non-political, and non-government organization na tumutulong sa mga biktima ng krimen at korupsyon. Samantala, nagkakahalaga raw ng 30 million pesos ang mga sensitibong litrato na ninakaw di umano ni Totoy mula kay Michelle. Ito ay kinumpirma ng abogado ni Michelle at Rian na si Attorney Maggie Abraham Garduque sa kanyang text message sa amin kanina. Kinumpirma rin ni Attorney Maggie ang naunang pahayag ng VACC na nagpadala si Michelle ng 2 tauhan sa bahay ni Totoy sa Samar. Ito ay matapos umanong magsumbong kay Michelle, ang misis ni Totoy, na kinuha ng kanyang mister ang mga nawawalang sensitibong litrato. Sinabi umano ng misis ni Totoy na 2 sa mga ito ay nasa kanya. Kahit nagpadala raw si Michelle ng 2 babaeng staff sa bahay nila sa Samar at kusa raw itong ibinalik ng misis ni Totoy. Dagdag ni Attorney Maggie, 9 out of 10 photos ang naibalik na kay Michelle at hanggang ngayon ay hindi pa naibabalik ang isa. Na-refile na rin ng abogado ni Michelle ang reklamong qualified theft laban kay Totoy matapos itong ibasura ng Makati City Prosecutor's Office. Kukonsultahin din ni Attorney Maggie si Michelle kung magsasampa siya ng formal na reklamo kaugnay sa pananakit di umano sa kanya ni Totoy noong January 18. Noong araw na yun, naghain ng blotter si Michelle sa Barangay Ordaneta sa Makati. Ayon kay Michelle, kinumprontan niya raw si Totoy pagka-uwi niya mula sa Iloilo noong madaling araw ng January 18 tungkol sa mga nawawalang sensitibong litrato. Nang sinabi raw ni Michelle na ipapapulis niya ito, hindi raw ito nagustuhan ni Totoy, kaya't hinablot niya umano ng malakas si Michelle sa kaniyang braso. Nagkapasa-pasa umano si Michelle at nagkaroon ng mga kalmot at bakat ng kuko sa braso. Pero sa panayam ng 24 oras kay Totoy noong Biyernes, giniit niyang hindi totoo na sinaktan niya si Michelle. Ayon sa kanya, ginising raw siya ni Michelle pagka-uwi nito mula Iloilo noong January 18 at tinadyakan di umano sa ulo. Kinuha din umano ni Michelle ang kamay ni Totoy at puwersahang idiniin sa leeg ni Michelle. Kanina pinuntahan ng aming team ang tanggapan ng NBI pero wala pa silang ibinigay na updates tungkol sa kanilang investigasyon. Once we have the latest updates, ibabahagi po namin ang mga ito sa inyo. Maraming salamat. Samantala, ito ay good news naman. Nanalo ang Kapuso Singer at the Class 2025 first runner-up na si Arabel de la Cruz sa Veiled Cup na ginanap sa South Korea. Palakpakan po natin. Ang Veiled Cup ay isang South Korean international singing competition
kung saan 27 singers all over Asia ang nakalaban ni Arabelle. Wow! Among them, 4 na singers from Laos, Korea and Thailand ang kanyang nakatapat sa Grand Finals kahapon lamang. Napatili ang judges sa husay ni Arabelle as she sang Feeling Good ni Nina Simone for her final performance. And one of them even gave her a perfect score of 100. Nakausap namin si Arabelle kanina from South Korea at narito po ang kanyang pahayag. Ngayon po, hindi ko pa rin napaprocess ng buong-buo yung mga nangyari. Sobrang daming talented na tao na sumali dito sa contest na to mula sa iba't ibang parte ng Asia. Pero tayo yung nabigyan, tayo yung pinalad na manalo. Kaya sobrang saya ko kasi this is my first international competition and my first ever out of the country. And I did not expect anything. Pero sobrang blessed, sobrang nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa lahat-lahat ng mga tao nagtitiwala sa akin. Congratulations, Arabelle. Sana ay magkaroon tayo ng pagkakataong magkausap dito sa Fast Talk.